ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo ang katabi mo, sabi mo, good morning. Ayan. And happy feast day. Ayan. And of course, binabati natin ang lahat ng may pangalang Jose, Giuseppe, Josepina. Ayan. Yan, ngayon ay kanilang kapistahan. No? Yung mga may pangalang Jose. Ayan. And of course, alam niyo po, meron pong naging viral o trending na video. Siguro nakita nyo na sa I think sa TikTok ba to, sa Facebook, no? Na may isang teacher na nagtanong sa kanyang mga estudyante, no? Sabi ng teacher, "Oh, mga bata, no? Kung kilala ninyo yung inyong pamilya, no? Anong tawag sa nanay?" Ang nanay ay ilaw ng tahanan. Very good. Palakpakan yung mga ano. Then sabi ng teacher, "Oh, ang tatay naman ay ang mga bata, halimaw ng tahanan." Halimaw ng tahanan. Alam niyo po, no? Totoo po yung sinasabi sa kasabihang happy wife. Ano yung sabi mo? Happy wife, happy life. Yan, salamat sister. Happy wife, happy life. Pero nagtatanong yung iba, paano naman yung husband? Paano naman yung asawa? No? Kanina nanonood ako ng isang reflection, sabi niya, a happy husband, a healthy family. Alam niyo po, minsan, no, nagtatampo yung mga tatay, bakit puro nang naman mga nanay? Bakit? Hindi na ba importante ang mga tatay? No? Parang nakasentro lang minsan pag sinabing pamilya, ang nanay. Pero hindi natin, no, nakakaligtaan natin na importante rin ang mga tatay. Taas ang kamay ng mga tatay na nandito ngayon. Ayan, mga tatay. No? Alam niyo po, ayon sa mismong siyensya, no, napaka-importante ng role ng tatay sa pamilya. At sabi po doon, karamihan ng mga bata na may depression, karamihan sa mga bata na
mayroong problema na nagbubuli, ay dahil lumaking walang ama. At ayon sa pagsasaliksik, almost siguro 50 or 60% ng mga nakakulong sa presinto ay ang iba sa kanila lumaking walang ama or lumaking galit sa ama. Yan po ay katotohanan kung gaano kaimportante na magkaroon ng isang tatay. At yan din ang siniguro ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Kaya niya pinili si San Jose. No? Gusto niya lumaki ang kanyang anak na hindi kulang, kundi sapat at tama ang paglaki ng ating Panginoong Jesus. Kaya niya ibinigay si San Jose. At alam niyo, meron ng mga theologians na nagsasabi na ang mukha ng Panginoon hindi lang kahawig ni Maria, kundi kahawig din ni San Jose. Kasi, kung hindi mangyayari na ang mukha ng Panginoon ay wala man lang similarity sa mukha ni San Jose, mapagdududahan ng mga Hudyo na tunay bang si Jesus ay anak ni San Jose. Dahil alam niyo po, na kapag napatunayan na hindi tatay ni Jesus si San Jose, narinig niyo sa Biblia, sa mismong gospel ngayon, nangangahulugan yan na papatayin si Maria kapag napatunayan hindi siya tunay na asawa o ama ng dinadala niya sa sinapupunan. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, bagaman ating ipinagdiriwang si San Jose, isama rin natin sa ating misa ang lahat ng mga ama, mga haligi ng tinapay ito. Haligi ng tahanan. Bagay kasi umaga ngayon. Mga haligi ng tahanan natin. At sana huwag nating baliwalain ang mga importanteng kaganapan na ginagawa ng ating mga tatay. Alam niyo po, si San Jose, bagaman alam natin na hindi siya ang biological na ama ng Panginoon, pero ginanap niya ng sobra pa ang pag-alaga kay Jesus. At alam niyo po, sabi nila, si San Jose daw ay silent saint. Totoo ba yun? Dahil, sabi nila, wala kang makikita sa Biblia na sinabi ni San Jose. Totoo ba yun? Sinagsasabing totoo yun. Pero, mayroong nag-contrast. Kanina, pinapakinggan ko isang reflection ni Father. Merong isang pare na hindi sumang-ayon. Bagamat, sabi niya, si Jose nga ay silent saint. Pero, meron pa rin salita na binitawan si San Jose sa Biblia. Alam niyo kung ano? Ito, babasahin ko sa inyo. Tignan natin. Kung narinig niyo mabuti ang ating Ebanghelyo. Ano sabi sa Ebanghelyo? Anong sinabi ng anghel kay San Jose? Sabi niya dito, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus.
So anong ibig sabihin? Very logical. Kung kailangan pangalanan ni San Jose ang kanyang anak na si Jesus, paano niya sasabihin yung kung hindi niya ibubuka ang kanyang bibig at sasabihin, Jesus ang kanyang pangalan? Di ba? Di mo pwede sabihin ng tanungin ng mga Hudyo, anong pangalan niya? Hindi. Di ba? Magsasalita, natural si Jose. Sasabihin niya, Jesus ang pangalan. So tingnan ninyo, walang ibang namutawi sa bibig ni San Jose kundi ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan na makapangyarihan ng ikalawang persona ng Santissima Trinidad. At yan ay si Jesus. Kita po ninyo kung napaka-importante ang bawat salita natin. No? At sana, gayahin natin si San Jose. Oo, tahimik siya. Pero nagsasalita siya sa panahon na kailangang magsalita. Kapatid, mabuti ang pagtahimik. Ngunit hindi lahat ng pagtahimik ay mabuti. Minsan, kailangan nating magsalita para sa Panginoon. Kailangan nating magsalita upang ipagtanggol ang mga mahihina. Kailangan nating magsalita para ipahayag ang ating pagmamahal sa bawat isa. Hindi lang basta, di ba? Marami sa atin gaganyan lang. Ano? Sapat ba yun? Honey! Love! Kailangan sabihin din natin, magsalita tayo. Ganon si San Jose. At sana ganon din tayo. At nawa isama natin, inuulit ko sa ating misa, ang lahat ng mga ama na siyang maging katulad ni San Jose na ipagtanggol hindi lang ang kanilang pamilya, kundi ang pamilya ng Panginoon, ang simbahan.